kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin Mhm. nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanungin lang si Saldi, ano ba, paano ba nabawasan yung ibang departments, paano ba silang nadagdagan, at bakit sila nabawasan, at bakit sila nadagdagan. Wala na ibang makakasagot niyan. Sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa pong makakasagot niyan? Di ba? Si Congressman Saldi ko lang makakasagot niyan. Wala nang iba. Congressman, tama po, kasama rin po kayo no nung nagkaroon ng deliberation dati sa 2025 budget. Ang binabato po kasi ng ilan sa inyo, kung talagang matagal na pong may problema sa proseso po sa small committee, bakit daw Mhm. po nung panahon na na-ratify yung 2025 budget, hindi daw po kayo nagsalita noon? Bakit ngayon lang? Okay, a good question. No? First of all, for the record, I can send you the transcript later. My first term in Congress, 15 Congress, 2012, question ko na yung proseso ng HGAP, no? Ng pag-approve ng HGAP. Naulit po ulit yan, 2014, question ko po ulit. I can send you the transcript of records later on. So hindi po totoong ngayon lang ako nag-question doon sa proseso sa sa budget, no? Pero walang nangyayari kasi doon sa mga panahon na yun, independent din ako, di ba? Kaya nga umalis na ako sa mayorya para talagang freely ma-question ko. At kaya ko lang naman iniisip na may pag-asang baguhin ngayon is because doon sa salita ni Presidente BBM. Otherwise, admittedly, walang pag-asang baguhin yung sistema yan. So, sa salita lang ako nasasalita. Ano naman yun? Wala naman mangyayari. Nasabi ko na yan dati, di ba? So tama So mas po. mabuting paliwanag na 2012 pala. So Oo. 2012 budget was done in 2011. So noon pa lang nagque-question na ako ng mga proseso sa budget. No? Tsaka yung small committee kasi dati, ang tanda ko, hindi naman ganyan ka-small. Hindi naman 4 na tao yata yan noon eh. Medyo mas malaki ng konti. Kung hindi ako nagkakamali, baka mga 10. I mean, I'm not sure. No? But nagulat lang ako na this time, 4 na. Oo. Kailan po nagsimula? Yung sinasabi niyo kung dati di naman talaga ganyang kaliit. Kailan lang po nagsimula na naging 4 na lang yung miyembro ng small committee? Hindi. Ang tinignan ko lang records is yung 2025 budget. No? At saka bakit ba ngayon biglang-bigla, di ba? Hindi naman ako lang ang nagsimula magsabi na it is pinakamasamang budget yan, di ba? Eh kung dinidescribe ng tao na pinakamasamang budget yan, hindi ba dapat tignan ko ulit? Mm. Kung hindi naman describe na pinakamasamang budget to, edi wala naman palang problema. Let's move forward. Hindi naman ako nagsabing pinakamasamang budget yan, di ba? Madaming tao nagsasabi pinakamasamang budget. So, pag sinabi ng taong pinakamasamang budget, hindi ba natin dapat tignan? Ang plano nga po ngayon kung Toby, buwagin na daw po yung small committee. Parang papalitan daw po yan ng mas malawak na subcommittee. Kayo po ba pabor dyan? I mean, it's a good first step moving forward, di ba? Pero ang hindi na naiintindihan, kung hindi naman natin rinaise itong issue ng small committee, will they change it? No, because nung una kong rinaise yan, right after the SONA, di ba sumagot ka agad yung spokesperson ni Speaker Romualdez. Sabi niya, ay dapat si Kong Toby ang mag-propose. Hindi niya po siguro alam yung rules namin sa House na yung small committee is an amendment of our rules. Though hindi naman yan yung rules na ginagawa namin eh. So sila nag-amend, di ba? So nung una may resistance. Pero nung huli, pumayag yun sila. Eh kung hindi natin rinaise tong issue na to, hindi sila papayag. But I'm thankful it's a good first step moving forward for the 2026 budget. But still, Chairman Saldico must be accountable for the 2025 budget. Ngayon, pag sinabi natin moving forward, okay, number one, sinabi nila na mas malawak na. Number two, tinanong ko kung anong proseso. At ito yung pinakamahalaga. Kasi yung small committee, ang nangyayari dun sa small committee, mag-a-approve muna kami on second reading, tapos may kapangyarihan yung small committee na baguhin kung ano man yung in-approve namin on second reading. So isipin nyo, in-approve namin sa plenaryo, tapos sila may kapangyarihan na baguhin kahit ano yun. At ang masama, hindi walang report, di ba? Kung ano yung binago nila. Ngayon, pagdating dito naman sa subcommittee on budget amendments, ang commitment naman nila kahapon, which I think is maganda rin, is
after ma-approve on second reading, wala nang babaguhin. Di ba kasi, alam naman ni Ted yan, naging congressman siya dati. Dati nga, bantayan yan pag pinitwint kasi baka magkaroon ng singitan dyan di ba po? Ngayon, hindi na magsingit kasi binigyan mo sila ng kapangyarihan na magpalit. So magandang step yung ginawa po nila ni Chairman Swansing na magkaroon ng Committee on Budget Amendments at wala nang ang pinakamahalaga dito is hindi kung gaano kalaki, pwedeng lakihan. Kung aamyendahan rin nila yung inaprubahan ng second reading, hindi maganda. So ang pinakamaganda dito is yung commitment na hindi po amyendahan kung ano po yung approve namin ng second reading. Yan ang